Good morning. Good morning, sir. Nagpupuri, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat sa oras na ito at sa araw na ito ay atin pong muling pag-aaralan ang kanyang pong salita. Kaya buksan na po natin ang ating mga Bibles sa aklat po ng Exodus chapter 17 verses 18 to 13. Exodus 17, 18 to 13. Hinihiling ko po na sumabay sa akin ang mga kalalakihan, then ang mga ladies ang sasagot. So, start tayo ng 8 hanggang sa verses, or hanggang sa verse 13. Men, ready? Begin. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hand. So Joshua fought the Amalekites, Moses and order, and Moses and Aaron went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on the other, so that his hands remained steady in the sun. Joshua overcame the Amalekite army with his sword. Palayan po ng Panginoon ang pagkabasa ng salita. Tayo po muna lang. Panginoon, sa oras na ito ay bukas na ang inyong salita sa aming harapan. Marami ka lang pong itinuro sa amin ng mga nagdaang linggo, mga nagdaang araw, buwan po Panginoon sa inyong salita. Panginoon, dalayan po po sa tema namin ngayong buwang ito at tema namin ngayong isang taon na ito. Nawa Panginoon, ang salita mo ay patuloy na magpaalala sa amin at magbigay din sa amin ng babala sa kung ano ang dapat namin gawin at hindi namin dapat gawin sa taon ito. Kaya Panginoon, samahan mo kami sa aming pag-aaral, lalo na Panginoon sa bahagi ito na aming pong binasa. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa inyo pong pagpasok sa trabaho o kaya sa school, ano kaya ang inyong magiging reaction? Kung sa inyo pagpasok ay makikita nyo yung inyong mga co-workers at ang inyong mga boss na ganito. Ano magiging? Agad. Ano yan? Maghintay lang konti. Konti na lang. Yun. Okay, so ano po ang inyong reaction kung pagpasok ninyo, ganun ang mabubungan? No? Kayo ba'y matutuwa, maiinis, o papasok pa ba kayo? Pero nakakatuwa po, di ba? Magugulat kayo at mai-impress sa kanilang creativity, no? Sa kanilang harmony at sa ganda ng tunog. Diba? Magkakaiba sila ng mga instrumento at hindi mo iniisip na pwede palang gamitin yun. No? Yung tasa, yung tawag yan, yung jug na yan, pwede palang gamitin niya, pati yung necktie, pang
mag-create ng sound. Di ba? So yun po ang nakakabilib pagka sama-sama, kahit kayo iba-iba, tapos magsasama-sama kayo for a common purpose. Di ba? Ang sarap pakinggan, ang sarap tingnan. At ako, kung halimbawa, sa trabaho at bawa sa bahay, ang dami mong problemang iniwan. Di ba? Nag-away kayo ng asawa mo, nag-away kayo ng anak mo. No? Tapos pagdating mo sa trabaho, ganun ang mabubungaran mo. Kaya sa school, no, yung mga estudyante biglang all of a sudden, no, sa kahit anumang instrumento na mahawakan nila, ay nag-create sila ng magandang tunog. No? Di ba nakakatuwa yun? Ang sarap tingnan. At alam po ninyo, mga kapatid, ngayon po umaga, yan ang tema natin ngayong taong ito, no? Sa CGBC family. Yan ang sana ang ating panalangin ay matutunan po natin. No? So, ang tema natin this year, together, waiting, working, and winning souls. No? Last first Sunday, pinag-aralan natin yung the power of togetherness, no? Ang lakas o ang kapangyarihan sa ating pagsama-sama. And then last week, napag-aralan natin, wait well. No? Kailangan natin maging ayos, maging mahusay sa ating pong paghihintay. Sapagkat siguro kung hindi man lahat ay marami sa atin ang hirap maghintay. Diba? Gusto lagi natin ay nagmamadali. Lalo tingin sa panahon po natin ngayon na puro instant. Diba? So, lalo na dito sa Metro Manila, laging nagmamadali. Parang habol mo lagi ang oras mo. Kaya kailangan nating matutunan yung maghintay ng maayos or mahusay. Ngayon po umaga, ang gusto ko pong pag-usapan natin, let us work together. Tayo pong lahat ay gumawa ng sama-sama. Tayo pong lahat ay gawin ang gusto ng Panginoon sa atin, no, ng sama-sama. Hindi isa-isa, hindi kanya-kanya, hindi kayo-kayo, hindi kami-kami, kundi tayo, mga kapatid. Huwag po natin na maisip na hindi tayo kasali. Or sana huwag natin maisip na ayokong sumali. Hindi ako sasali. No? Sapagkat ang design ng Panginoon sa bawat isa sa atin is to work together. Sabi po sa Genesis chapter 1, verses 27 to 28. Basahin na po natin. Ready? Begin. So God created mankind in His own image. In the image of God He created them. Male and female He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in numbers. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Mga kapatid, ayon sa talatang ito, bago pa magkasala ang mga tao, kalooban na ng Diyos na tayo po'y magtrabaho. Okay? Yan po ang kanyang dahilan, isa sa mga dahilan. Bakit tayo nilikha? Sabi diyan, you rule over the fish in the sea, birds in the sky, over every living creature that moves on the ground. No? Yan po ang ating trabaho. No? Pamunuan, no? Pangunahan itong mga nilikha ng Panginoon sa bawat isa. Pero, mapapansin niyo dito sa verse 27, male and female, He created them. No? So, ang tao, no po, ay nilikha ng Panginoon na hindi mag-isa, kundi may kasama siya. No? And, sabi dito, papangunahan mo itong mga nilikha ko ito. Hindi mag-isa, kundi may kasama ka. Okay? So, ang ibig pong sabihin, ngayon pong umaga, sa kahit anumang ginagawa natin, especially po dito sa church, we need to work together. Sana po yun ay matalim sa puso at isipan natin. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, dapat lagi tayong may kasama. Okay? Again, huwag po natin gagawin na sarilinin natin, no, solohin natin ang trabaho ng Panginoon. Because that is not God's design for each one of us. No? Ang design ng Panginoon, tayo po ay magsama-sama. At sa umagang ito, ang nais ko rin kung makita natin, kung sakaling ikaw ay walang ginagawa, no?
matagpuan mo na, bakit sila, ang dami nilang ginagawa? Bakit sila involved lagi dito? Ako, paupo-upo lang. No? Ako, simba, uwi lang. Mga kapatid, ngayong baga, nawa ay sumali kayo. Sumama kayo, no? Sa gawain ng Panginoon. Kasi kung meron pong isang gawain na fulfilling, no? At nakakatuwa sa mundo ito, ayun po yung gawain ng Panginoon. Amen po ba? Hindi kayo mabinsan. Amen? Amen. Amen. Ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9, basahin niya po natin. Ready? Begin. Two are better than one because they have a good return for their labor. No? So itong dahilan ng Panginoon. Bakit hindi ka dapat mag-isa? Bakit hindi dapat tayo magsarili? No? Bakit dapat tayo ay magsama-sama sa gawain ng Panginoon? Sapagkat, sabi niya, because they have a good return for their labor. Laging may maganda na maibubunga pagka tayo po ay sama-sama. Siguro hindi niyo po malilimutan ang ilustrasyon ng walis tingting. Diba? Pagka tigigisa lang, na-experience nyo na ba yun? Ano lang, isang tingting ang inyong pangwalis? Nung kami ay elementary, pantusok namin ng dahon, yung isang tingting. Pero napakabagal. Pero pag pinagsama-sama mo yung tingting, di ba? Yung walisin niya ng ang isang street, no, ng ganun kabilis. Kaysa yung isa-isa mo yung mga dahon, natutusok. Mga kapatid, yan po ang konsepto na gusto kong makita natin ngayon po umaga. Ang kahalagahan po ng bawat isa, no, sa ating pong paglilingkod, sa ating paggawa para po sa ating Panginoon. Bawat isa dito po sa umagang ito, no? Ano man ang edad mo, no? Ano man ang estado mo sa buhay, ang kalooban ng Diyos sa iyo ay sumama at sumali sa gawain ng Panginoon. We need to work together. Okay? So, ito pong ating pinag-aralan, ito pong pag-aaralan natin ngayon, umaga, ay isang pagyayari sa buhay ng mga Israelites. Ito po ay 3 months after na po sila ay makalabas sa Egypt, sa Goshen. Kita niyo po yung Goshen. At sila po ay nasa Rephidim na yun. Okay? 3 months na po ang nakalipas nung sila po ay lumabas sa Goshen. Okay? At dito po sa pagkakataon ito, nakasalubong nila ang mga Amalekites. Sino ba itong mga Amalekites na ito? Ang mga Amalekites po, kung ating pong susuruin ang kanilang mga pinanggalingan, ito po ay apo ni Esau. No? Itong lahi, itong si Amalek, ito po ay apo ni Esau na kapatid ni Jacob. So, ang ibig sabihin, ang mga Amalekites at ang mga Israelites ay magkamag-anak, pero malayo na. No? Pero sila ay related pa rin. Kasi si Jacob at saka si Esau, alam natin, hindi lang sila magkapatid, kambal pa sila. Okay? So, ang nakakapagtaka, itong mga Amalekites na ito, based po dito sa ating pinag-uusapan, bigla na lang silang sumugod, no, para labanan, no, ang mga Israelites. At ayon din po sa mga Bible scholars, ito pong mga Amalekites, sila po ay mga nomads. Anong ibig sabihin ng nomads? Sila po ay walang permanenteng tirahan, mga NPA itong mga ito. Okay? Sila po ay kung saan-saan nagtitirik ng kanilang mga bahay. No? Siguro sa panahon natin yung mga squatter. Di ba? So, nag-aabang-abang itong mga ito at kung makita nila itong grupo ng mga Israelites, sinugod nila. Okay? At kung babasahin natin sa Deuteronomy kung anong ginawa ng mga Amalekites sa mga Israelites, ang sinugod nila yung mga mahihina. No? Yung mga mababagal. Yun ang kanilang kumbaga mga sinaktan, no? Pinagtakawan. Okay? So, ang nangyari, dahil sa sitwasyon ito, ang sabi ng Panginoon,
kay Moses. No? Sabihan si Joshua na kumuha ng ilang mga tao para labanan itong mga Amalekites. Mga kapatid, ngayon po umaga, sa pangyayaring ito, makakakita tayo or makakadiscover tayo, makakatuklas tayo ng tatlong bagay na ating pong magiging motivation kung bakit dapat tayong lahat ay kailangan magsama-sama sa gawain ng Panginoon. No? May tatlong discoveries tayo po na makikita. Ang una, the significance of unity. No? The significance of unity. Ang kahalagahan ng pagkakaisa. Okay? So, balikan po natin itong nangyari dito. Ang sabi po sa verse 8, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. And then sa verse 10, so Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. So makita po natin dito, mga kapatid, yung kahalagahan ng pagkakaisa dito. Ano ba ang ibig sabihin ng unity? Atin niya pong basahin. Ready? Begin. Unity is strong meaning and working together towards common mission and vision despite differences. Okay, balikan po natin itong mga talatang ito. So, ang pagkakaisa daw ay, yun nga po, pagkilos o paggawa, no? Para maabot ang isang goal, no? O ang isang mission or vision, kahit magkakaiba tayo. Okay? Sa church natin, dito po sa satellite, yung magkakaiba tayo ng pinanggalingan, yung magkakaiba tayo ng apelyido, magkakaiba tayo ng pamilya, magkakaiba tayo ng estado sa buhay, no? May mga singles, may mga estudyante, may mga professionals, married. No? Pero, lagi tayo nagkakasama-sama. Lagi tayong, lagi natin, pag kami napagplanuhan tayo, no? Mas madalas, nagagawa po natin yan ng sama-sama. Di po ba? Sapagkat, yan po ang gusto ng Panginoon na mangyari po sa atin as a church. Dito po, si Joshua, si Moses, no? Si Aaron, at saka si Hur. Magkakaiba po sila ng estado sa buhay. Magkakaiba sila ng edad, magkakaiba sila ng role. Pero, merong silang kailangan gawin. Meron silang isang misyon. Ano yung misyon nila? Talunin ang mga Amalekites. At dito makikita natin na may iba-iba silang ginawa. Okay? Kita natin na sabi ni Moses, kay Joshua, choose some of our men. O pumili ka, no, ng ilang mga kalalakihan na lalaban sa mga Amalekites. And then si Moses, ano gagawin niya? Sabi niya, I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. And then si Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. So magkakaiba sila ng ginawa, pero meron silang, bagamat iba-iba yung kanilang mga ginawa, yun ay ginawa nila para ma-fulfill ang isang mission. Ano yung mission na yun? Talunin ang mga Amalekites. Sapagkat pagka hindi nila ginawa ang mission na ito, sila ang mamamatay. Sila po ang mapapahamak. As I've said, mga kapatid, ang una na gusto ng Panginoon na gawin po natin bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tagisunod ng Panginoong Kristo, we need to be united. No? Dapat po tayo ay magkaisa sa mission, no, na pinapagawa po sa atin ng Panginoon. Ang sabi po sa Psalm 133 verse 1, basahin nga po natin, ready, begin. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Napakaganda po ng talatang ito. No? Sinabi po ito ni Haring David. Kung babasin niyo yung salitang behold, no? Ang ibig sabihin niya, titigan mo.
tingnan mo, mamangha ka. Yun po ang ibig sabihin niya. Sapagkat napakaganda at napakabuti. Pagka ang mga, sabi dyan, for the brethren to dwell in unity. Pag nagkakaisa ang mga kapatiran. Kahit sa mga families dito, di po ba? Pagka kayo ay nagkakaisa sa isang plano, sa isang gawain, di ba? Ang ganda ng flow, ang ganda ng inyong relationship. Pero, kung kayo ay iba-iba ng iniisip, iba-iba ng gusto, madalas hindi natutuloy. Di ba? Kung ano man ang mga plano. Kahit din sa klase, kahit din sa trabaho, di ba? Bumabagal o hindi natutuloy ang kahit anumang project pagka magkakasalungan ang ating pong mga gusto. But the moment na tayo po ay nagkaisa, ang gandang tingnan. Diba? Nanood ba kayo ng volleyball kagabi? Championship ng Vietnam at saka ng Philippines. So, nilampaso ng Vietnam ang Philippines. Talagang ano. Pero, ang isang nakakabilib sa Pilipinas ay umabot sila ng semis. Ng championship. No? Kasi ang pinakamataas na nabot ng Pilipinas sa Asian Volleyball ay bronze na, or third place. So this time, gumawa daw sila ng history. Sila ay umabot sa finals at sila ay nakatanggap ng silver. Pero ang mapapansin po natin, once na maganda ang ikot ng bola, maganda ang distribution ng bola sa volleyball, ay maganda ang resulta. Diba? Walang agawan, walang sisihan, lahat ay gumagawa ng kanilang bahagi. Okay? So, katulad din po, kung tayo po mga mananampalataya, walang inggitan, walang awayan, walang samaan ng loob. Diba? Sabi ni Haring David, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Napanin ngayon, ngayong umaga, sa tingin po ninyo, sa inyo pong tansya, dito po ba sa CGBC sa atin ay, tayo po ay may unity? Tayo po kaya ay nagkakaisa. Okay? Kayo po ang, sa sarili ninyo, sa isip ninyo, ay ang sumagot niyan. No? Pero, mamaya tingnan po natin, paano mo malalaman kung may unity ang isang samahan? Okay? So, sabi pa po dito sa Ephesians chapter 4, verse 3, basahin nga po natin ulit. Ready? Begin. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Ito po ang utos. No? Hindi po ito pakiusap, hindi po ito suggestion, no, ni Pablo sa mga Ephesian believers. Ang sabi niya, ang utos niya, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Pansin niyo po yung salitang make every effort. Ano ibig sabihin niya? Make every effort. Mag-exert ka ng effort, no? Dahil hindi madali ang unity. Tama? Hindi po madali. As I've said, iba-iba tayo ng personality. Iba-iba tayo ng orientation sa buhay. Naalala ko po nung kami ay mamamasyal, nung kami magkakapatid, matatandaan na kami. Mamamasyal kami, at ang dami naming luggage, ang dami naming maleta. So, nag-arkila kami ng van. So, yung isa kong kapatid, siya ang salansan ng aming mga maleta. Nakita nung isa kong ate, bakit ganyan ka magsalansan? Ha? Takaw spasyo yan. Sabi niya, wala na akong pwedeng iayos dyan. Yan na yun. Hindi. May naiisip pa ako na mas maganda. So, pinaano niya lahat. Siguro mga 10 10 mabibigat na mga maleta.
Pinalabas niya lahat. Tapos siya ang nag-direct. Ito, ganito. Dito mo ito. Sige. Tama nga naman. No? Mas marami nga naman siyang nailaman. No? So sabi ko sa isip-isip ko, talagang kami magkakapatid ay magkakapatid niya, pero may iba-iba pa rin kaming diskarte, no, sa buhay. May iba-iba kaming mga personality, no? At yun, napakahirap na pagkaisahin, no? Minsan ang usapan namin, pagka kami magre-reunion, pagka sila ay mag-uwian, kasi kung karamihan sa mga kapatid ko ay nasa ako. Ang usapan namin, magsasama lang kami ng 2 to 3 days. 2 to 3 days lang. Dahil after 3 days, mag-aaway-aaway na kami doon. Kasi ubus na yung pera. At may mga trabaho. Yung 3 days, yun ang pinakamasaya namin. Kasi excited na excited pa kami, miss na miss namin ang isa-isa. But after that, ayun, nagkakapiko na. Bakit? Sapagkat niya may iba-ibang mga personalities. May iba-ibang point of view sa buhay. No? Napakahirap ng unity. Kaya nga, sabi dito, you make every effort. No? Mag-exert ka ng effort para ma-maintain mo yung unity. Lalo na po dito sa church. Alam niyo po ba kung merong isang samahan na gustong wasakin ng diablo? Yung asing wasak na wasak talaga. Yun po ay ang church. At ang una niya akong winawasak sa church ay ang family. Di po ba? Kaya mga kapatid ngayon kung umagang ito, make every effort, no, to keep the unity of the Spirit through the band of peace. Alam niyo po, ang number 1 na dapat nating isolidify, patibayin at patatagin, ay po ating mga pamilya. Sapagkat pagpunta natin sa church, no, at solid po tayo, makakahawa tayo. No? At yun po ang gusto ng Panginoon, na yung ating family ay patibay, matatag. At as I said, hindi po madaling gawin. Hindi po pwedeng sabihin na, sige, mga sa aking asawa at sa aking anak, no, maging solid tayo, tapos bukas solid na kayo. It takes time. Kailangan mo talaga ng patience. Kailangan mo ng determination to keep the unity of the church. At ganoon po sa atin, sa church. Sana po, kung may alam tayo na mayroong samaan ng loob, no, sa atin, kung mayroong nasaktan tayo, or nakasakit sa atin, alam niyo po, hindi bawal. Tandaan niyo ito, hindi bawal ayusin. Hindi bawal makipag-reconcile. At wala ding rule kung sino ang dapat mauna. Okay? Ang rule ay dapat ayusin. At sabi dito, you make every effort. Kainin natin ang pride natin, mga kapatid. Para maayos po natin. Para manatili ang ating pong unity. At yan po ang gusto na ipalan sa atin ng Panginoon ngayon pong umagang ito. Darating at darating po ang punto sa ating pong pamumuhay bilang mga mananampalataya sa ating pong pagdalo dito po sa iglesia. Darating at darating ang time na may susubok ng ating pong pasensya. Di ba? Susubok ng ating pong kabaitan. Susubok ng ating pong generosity. Mga kapatid, nawa pagdating ng panahon. Let's remember Ephesians chapter 4, verse 2. Let us make every effort to keep the unity of the Spirit. Sana wala tayong katangi iiit sa puwera. Kahit ako, this is also my prayer. Kasi may tendency talaga tayo na gano'n. Na parang ito, masyadong sakit sa ulo to. Hindi ko masyadong kakausapin to. Diba? Kailangan equal lang po ang ating treatment sa bawat isa. Okay? To keep the unity of the Spirit to the band of peace. So, yun po ang makikita natin na or madi-discover natin when we work together. No?
we will discover the significance of unity. Na mahalaga po na tayo ay magkaisa. Para tayo makapagtrabaho together, dapat meron tayong isang goal na dapat gawin. Okay? Meron po tayong dalawa na dapat gawin para makita natin yung significance ng unity. Una, we need connection, or we need to be connected. Kung babalikan po natin ito, Moses said to Joshua, okay, and then, sabi dito sa last part, tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. Ang ibig sabihin po nito, nung sinabi ni Moses na I will bring the staff of God, yung kanyang tungkod, no? Hindi niya sinabing my staff, kundi staff of God, yun po ay representation ng kapangyarihan ng Panginoon. I will bring it. Ang ibig sabihin, I will bring God with me. No? I will be connected with God. Okay? So, you need to be connected with God. No? You need to be connected sa iyong leader at sa bawat isa. Dapat meron po tayong connection for us to discover the significance of unity. Kung ikaw ay laging paiwas, no? Kung ikaw ay laging ang isip mo ay hindi ka kasali, hindi ka bagay, mahihirapan ka talaga. Kahit saan ka pumunta, no? Mahihirapan ka to work together sapagkat yung number one na dapat gawin mo to be united ay wala sa'yo. First of all, you need to be connected with God. Dapat may relationship tayo sa Panginoon. Sapagkat kung wala tayong relationship sa Panginoon, sabihin ko po sa inyo, kahit na meron kayong doctorate sa sociology, ay mahihirapan pa rin po tayo. Kahit kayo may doctorate sa psychology, ay magkakaroon po tayo ng problema sa ating mga relationships. Sapagkat ang tanging makakapag-ayos lang po ng ating mga relationships ay ang Panginoon. When we are connected with God. Kung tayo po ay may Kristo sa ating po mga puso. Kaya, kung ang ibang mga tao ay nasisiptihan sa pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, at siya magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos at ganun kasimple. Pero salamat sa Diyos sapagkat bagamat ganun kasimple, ang impact nun po, ang epekto nun ay napakalaki sa ating pong buhay. Lalo na sa ating pong mga relationships. Kaya ngayong umaga mga kapatid, kung may relasyon kayo nahihirapan na ayusin, get connected with God. Ayusin natin yung relationship natin sa Panginoon. Sapagkat in that way, mga kapatid, aayos at aayos. Magkakaintindihan tayo. Mauunawaan natin ang dynamics ng relationship. Sapagkat kung wala connection nga tayo sa isa't isa, mahihirapan po tayo. No? We will find it hard to work together. At yun nga, pagka tayo nagkawatak-watak mga kapatid, wala tayong maabot. Walang mangyayari sa buhay po natin. Mananatili tayo stagnant. No? Mananatili tayo hanggang ganitong level na lang. Eh, ang gusto ng Diyos sa atin, ang plano ng Diyos sa atin ay maabot yung level na ibinigay niya sa bawat isa. Di po ba gusto natin na halimbawa sa ating pag-aaral, di ba gusto natin na matapos lahat ng lessons bago tayo pumunta sa next level? Di ba? Kaya alam nyo, may nagsabi sa akin noon na ayaw niya na ma-accelerate ang kanyang anak. Masarap pakinggan yun, di ba? Yung grade 1, biglang grade 6 na dahil sa sobrang talino. Maaaring mataas ang IQ niya, pero pagka hindi ka dumaan sa proseso, yung EQ naman niya ang magsasuffer. No? Kaya, meron akong alam na family na pinadaan talaga niya yung kanyang anak kahit na qualified siya na ma-accelerate para maging normal daw ang kanyang buhay.
makapaglaro siya, no? Makausap niya yung kanyang kaedad. No? Kasi pag na-accelerate ka, biglang patanda na agad yung mga kasamahan mo. So, mapapwersa yung utak mo. Diba? So, hindi magiging normal ang iyong buhay. Malungkot. No, pag binalikan na yung childhood mo, no, anong babalikan mo? Yung mga kasama ko, mga matatanda. Di po ba? So, mga kapatid, kailangan po natin ng connection. We need to be connected. Are you connected with God? And if you can say that you are connected with God, are you connected with your leaders? Connected din ba kayo sa mga kapatiran with your brethren? Kung nahihirapan kayo makakonect sa inyong leader at sa mga kapatiran, baka may problema yung connection natin sa Panginoon. Sapagkat pagka naayos po natin yung connection natin sa Panginoon, for sure, bibigyan tayo ng kakayahan, ng karunungan ng Panginoon para ayusin naman yung ating connection sa ating kapwa. Okay po? So, connection. Ang sunod po na makikita natin dito, sa Galatians chapter 3, verse 28, ang sabi niya, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Po, ang Panginoong Kristo ang magbibigay po sa atin ng kalakasan po, para tayo po ay magkaisa. So, ang una, para makita natin yung significance ng unity, we need to be connected. No? We need connections. Next, we need cooperation. No? Kailangan po mag-cooperate tayo. Hindi porket tayo ay connected, ito po ay automatic na mag-cooperate tayo. Katulad ng sabi ko sa inyo kanina, kami magkakapatid. No? Lagi kami nagkikwentuhan, lagi kami nag-video call every first Sunday of the month. Lagi kami nagkikwentuhan. Pero pag nagkita-kita kami ng face-to-face, yung minsan, pagka matagal na nagkakainisan din. Diba? We need to cooperate. No? Ang ibig sabihin po ng cooperation dito, yung mga dapat mong gawin, you need to communicate, maging considerate ka, no? Sa isa't isa. You need to be patient with one another. Okay? Okay. So, yan po ang makikita po natin na ginawa ng mga ni Joshua, no, ni Moses, ni Aaron, at saka ni Hur. At kung inyong makikita kanina sa talata, nasabi ni Moses kay Joshua, humanap ka ng ilang lalaki para labanan ang mga Israelites. Kung inyong papapansin, walang reklamo dito ang mga Israelites. Diba? Pero, alam niyo po ba, starting Exodus, verse 7, puro reklamo mga Israelites. Bakit mo kami dinala dito? No? Para lang ba, dahil ba walang libingan sa Egypt, kaya dinala mo kami dito sa wilderness? No? Wala kaming pagkain. No? Moses, o bakit sila inalis na? O bakit sila tinanggal doon sa Egypt? Okay? Dito, they cooperated. Kaya nakita natin yung naging result. Mga kapatid, ngayon po umaga, ito po ang mangyayari talaga, magiging resulta, mga kapatid. When we discover the significance of unity, kailangan po natin, una, maging connected. Second, kailangan po natin mag-cooperate. Ang church po, no, na CGBC Satellite, ang CGBC Family, ay meron po tayong goal, no? Meron po tayong mission and vision. Sana mga kapatid, habang atin po itong dinidiscuss, no, habang atin po itong pinag-aaralan, yung ating puso, yung ating pong isipan, ay unti-unti sa biyaya ng Panginoon na magko-cooperate po tayo, gagawin po natin itong mga bagay nito. Tandaan po natin, anything na gagawin po para sa Panginoon ay hindi sayang at hindi pangkabala. Okay? Tandaan po natin yun.
Hindi masasayang ang oras ninyo at hindi po kayo makakabala. In fact, ma-enhance pa kung ano man ang nais niyong gawin sa buhay. Sabi nga ni Martin Luther, kaya i-share ko dahil po ito sa inyo, nung isang umaga, may reporter na nagtanong sa kanya, gaano karami ang gagawin mo today? Sabi ni Martin Luther, sobrang daming gagawin ko today. That's why I need to pray for 3 hours. Para magampanan ko lahat yung gagawin ko today. Gaano kayo habang mag-pray, pag marami kayong gagawin? Saan? 2 minutes lang. Diba? Telegrama lang yung sinesend natin sa Panginoon. Pero si Martin Luther, pagdami ng trabaho niya, paghaba ng kanyang panalangin. Kasi alam niyo po, pagka ang Panginoon ang naggabay sa atin, bless ang ating po mga pagkakapal. Subukan niyo po yan, lalo na sa umaga, pagka tayo ay magdadrive, no? Talagang panalangin niyo talaga na puspusin tayo ng banal na spirit. And you will see the difference. Mas marami tayo ma-accomplish when we spend time with God. Okay? So, yun po muna na makikita po natin or madi-discover natin when we work together, the significance of unity. Ang pangalawa na madi-discover po natin, hindi lamang significance of unity, but the synergy of harmony. No? The synergy of harmony. Ano bang synergy? Ang synergy, basahin niya po natin. Ready? Begin. The combined power of a group of things when they are working together that is greater than the total power achieved by each working separately. So, ito pong synergy ay parang katulad nung na-share ko nung first Sunday ng June. No? Itong kamay at saka itong kamao. Di ba? Pagka itong mga daliri, pinagsama-sama mo yan, di ba mas malakas ang mas nakakapanakit yan. No? Ang suntok kaysa pasundot-sundot ka lang ng iyong daliri. Ito ang itsura ng synergy. No? Kumbaga, sama-sama, kumbaga mas malakas. No? Ang puwersa na makikreate mo pag sama-sama po tayo. Di po ba? At ano ba yung harmony? Sabi sa Merriam-Webster. Basahin niya po natin. Ready? Begin. A balanced, busy, suitable arrangement of parts. So, itong harmony, lagi po itong ginagamit sa music. No? So, sa atin na nagpa-practice ng choir, merong soprano, alto, tenor, at saka bass. So, alam po natin yan, magkakaiba ang tunog niyan. No? Magkakaiba. Pagka pinakinggan mo isa-isa, magkakaiba ang tunog. Pero pag pinagsama-sama mo, ang ganda. Di po ba? Ganun din naisip ko habang pinag-aaralan ko ito, yung paborito kong pagkain, sinigang. Di ba? Yung sinigang, may kangkong, may ano ba mga sakap ng sinigang, lalo na pang prawn sinigang, may sampalok, merong okra, banos, yan, may pork. Pag isa-isa mo yung mga yan, pag hinahiwalay mo yung ingredients niya, pwede mo naman kainin. No? Masarap din naman sila. Pero pag pinaghalo-halo mo, no? At sakto ang timpla, ang sarap, di ba? Alam niyo nung nakatikim ako ng sinigang. Alam niyo, matanda na ako nung nakatikim ako kasi hindi niluluto sa bahay namin yun. Dahil mahal. Mahal ang sinigang noon. Lalo na yung mga ingredients. Ang kinakain namin noon, madalas kinamatisan. Isda at kamatis. Yan. Pero yung sinigang, siguro high school na ako nakatikim. Alam niyo, nung matikman ko siya, kinain ko siya ng umaga, ng tanghalian, at saka ng hapunan. Tapos kinabukasan ulit. No? Umaga, tanghalian, hapunan. Kasi napakasarap. Diba? Pag pinaghalo-halo mo yun. Nakabangha, no? Pagka pinaghalo-halo mo yun, at yung tama ang timpla, ang sarap niya.
Yun po ang synergy. Yun po ang makikita natin na synergy of harmony. At mga kapatid, tingnan niyo itong mga talata nito. Si Joshua, anong ginawa ni Joshua? He fought the Amalekites. Itong si Moses, understood na hindi lang si Joshua ang ang lumaban. Kasi sabi ni Moses, maghanap ka ng ilang mga lalaki na nakatulong. Pero dahil sa si Joshua, kaya si Joshua ang binanggit dyan sapagkat siya ang leader. Then, anong ginawa ni Moses? Si Moses, si Aaron, went to the top of the hill. Bakit sila sa bundok? Okay? Iba ang kanilang ginawa. Pero napakahalaga ng ginawa nitong tatlong ito. Lalo na ni Moses. No? Nasabi dito sa verse 11, as long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. So makita natin dito yung role ni Moses. No? Kahit wala siya dun sa battlefield, pero ibang paraan ng paglaban ni Moses. Humihingi siya ng tulong sa Panginoon. Na ang representation ng paghingi niya ng tulong sa Panginoon, pag tinataas niya yung kanyang kamay kasama yung staff, nananalo ang mga Israelites. Pero pag napagod na siya, natatalo sila. Di ba? So magkaiba yung kanilang role. Pero iisa kanilang mission. To defeat the Amalekites. And then, ano yung trabaho naman ni Hur at saka ni Aaron? When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So ito rin si si Aaron at si Hur, iba rin ang trabaho nila, pero importante din. Di ba? Tagahawak sila ng kamay ni Moses. Kasi kung walang tagahawak si Moses sa kanyang kamay, sigurado talo ang Israel. Kasi mapapagod si Moses. Hindi ko alam kung gaano kabilis ang kanyang recovery. Di ba? Mga marami nang napatay bago ba makarecover ulit. So makita po natin dito yung synergy of their harmony. Yung puwersa na na-create nila sa kanilang pagsasama-sama. Sa kabila ng iba-iba nilang roles. Ako niyo po ako. Mga kapatid, iba-iba ang mga kakayahan natin. Dito po sa CGBC Satellite, hindi lahat ay magaling magsalita. Hindi lahat magaling sa music. No? Hindi lahat ay hindi lahat ay pare-pareho ang kakayahan. Iba-iba ang ating pong kakayahan. At ito po ang aking na-realize. Ito po na-realize ko sa pag-aaral ko. Every time na meron po tayo, pupunta po tayo sa church. Correct me if I'm wrong. Every time na pupunta tayo sa church, meron kayong nakikita na kayo lang ang pwede makapag-provide. May nakikita kayo parang, kulang ng ganito. Kailangan ng ganito. Diba? Alam niyo ba kung bakit nakita niyo yun? Kinakausap kayo ng Panginoon. No? Na kaya mong i-provide dyan. No? O kaya mong gawin yan. No? Kaya mong pwedeng ikaw na ang mag-ayos niya. No? Huwag mo nang ipasa kay pastor, or kay ate, or kay kuya. Gawin mo na. Mga kapatid, if we want to discover the synergy of harmony, ang una mong dapat gawin, you grasp your part. No? Bakit po ginamit ko yung word na grasp? Sapagkat nung tinanong ko pang ibig sabihin ng grasp, compared sa know, no? Mas malalim daw yung grasp. Sapagkat ang ibig sabihin daw po nito, unawain mo ang bahagi mo. Okay? Hindi lang alamin mo, kundi unawain mo. Pagka sinabi daw, unawain mo, ang ibig sabihin, alamin mo kung ano ito, at alamin mo kung paano gagawin ito. Nakuha niyo po ako? For example, nakakita tayo ng lagari. Okay? Nakakita tayo ng lagari. Alamin mo kung para saan ang lagari. No?
Ano ang pwedeng gawin ito? And then, ang sunod mong gagawin, alamin paano gamitin. Testingin mo kung paano gamitin. Yun ang ibig sabihin nung unawain mo yung iyong bahagi. Simula noong 2019, ano po mga kapatid, kung inyong naalala, nung tinanggap po namin yung tawag po ng CGBC satellite, kung inyo po mapapansin at maaalala, lagi po nating, meron po lagi tayong, anong tawag dito? Inaalam natin yung ating gifts, spiritual gifts. No? Pero lang nung pandemic in 2 years. Pero kung mapapansin nyo, almost every year, chine-check natin ano yung mga gifts natin, ano yung mga kakayahan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At nawa, mga kapatid, dun sa mga years na yun na lagi natin ina-update yung ating gifts. Alam nyo na kung ano yung inyong strength. Ano po yung inyong kakayahan na pinagkaloob ng Panginoon na pwede natin itulong dito po sa church. You need to grasp your part. Not just know your part, but grasp it. Ano ba ito? Si Joshua, alam niya yung part niya. Nasabi ng Panginoon ni Moses, Joshua, choose some of our men, go out to fight the Amalekites. Alam niyo kung bakit ko nasabi na alam ni Joshua yung part niya? Sapagkat hindi siya nagreklamo. Hindi niya sinabi na, ay, ayoko niyan, Moses. No? Hindi ko linya yan. Ha? Iba na lang ang piliin mo. No? Ang ginawa niya, sabi niya, Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. Nakuha niyo ba? Why? Because he grasped his part. Alam niya, no? Nauunawaan niya yung bahagi niya. Na siya ang frontliner, no? Si Joshua. And then, si Moses, no? Ang kanyang part, yun niya, siya ang hihingi ng tulong, ng lakas sa Panginoon. At itong si Aaron at saka si Hur, sila yung tutulong kay Moses. Papansin nyo ba dito, when Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. Alam nyo kung ako si Hur o ako si Aaron, nung nakikita kong pagod na si Moses na magtaas, sa palagay niyo, anong gagawin ko? Ito ang gagawin ko. Ako naman. Ha? Ako naman. Upo ka muna, Moses. Diba? Ako na ang hahawak ng staff of God. Masarap kayong panoorin ko pag nakataas itong kamay ko, natatalo ang mga Amalekites. Pero hindi lang ginawa ng dalawang to. In fact, nakakatawa ginawa ng dalawang to Di ba? Parang, bakit hindi na lang nila palitan si Moses? Wala namang ginagawa ng dalawang to. Di ba? Pero anong ginawa nila? Kumuha sila ng bato para open si Moses. Tapos sinawakan nilang dalawa. You know why? Because they grasped their part. Alam nila na hindi para sa kanila yung paghawak ng staff, ng tungkol at magtaas. Hindi sila yung designated na tatawag sa Panginoon hihingi ng tulong. Ang kanilang part, taghahawak. Di ba? Kung halimbawa, pipicturean nyo to, no? Kung magpapaselfie ko mga to, di ba matatawa kayo sa itsura? Nakahawak yung dalawa sa braso ni Moses. Nakakahiya. Di ba? Parang, yun nga, nakakatawa. Pero hindi nila inanintala yun. Hindi nila iniisip yun na nakakatawa itong ginagawa namin. We grasp our role. Yun ang gusto sabihin ni Hur. Ngayong umaga mga kapatid, do you know your role sa church? Alam niyo ba yung part niyo? Dumadating ba sa isip niyo na parang nakakatawa naman itong gagawin kong part na to? Or nakakahiya naman pagka ginawa ko ito? Nakakahiya naman pagka sinabi ko kay pastor na ito ang gusto akong gawin?
Ilan sa atin ang may mga ganong naiisip? Nahihiya. Ano kaya ang sasabihin nila? Si Aaron at si Hur, hindi sila nahihiya. Kung gano'n ang kanilang trabaho, alalay. Di ba? Mga kapatid, kung ano man ang ginagawa mo sa church ngayon umaga, hindi man yan kasing ganda ng ginagawa ni Moses, no? Kasing galing ng ginagawa ni Joshua. Kung ang ginagawa mo, ikaw ay taga-alalay ni Moses, parang nakakatawa. Tuloy lang katulad ni Aaron because you grasp your gawin mo. As I've said, pinag-aralan na natin yung spiritual gifts natin. Masterin po natin kung paano natin gagawin. So, makita po natin yung una, no, para makita natin at ma-discover natin yung synergy of harmony. You grasp your part. Alam niyo na ba? Yung inyong bahagi sa church? Yung pwede mo magawa sa church? Okay? Next, get involved. Okay? Participate. Makisali ka. Pagka nakita mo yung kaya mong gawin, gawin mo na. Huwag mo nang hintayin na tawagin ka pa or maghanap pa ng iba. Gawin mo na. Although, may mga tao talaga na kailangan mo muna talagang tapingin. Di ba? Katulad po ng ginawa ni Moses. No? Sabi ni Moses kay Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Inutusan niya. Ano? So mga kapatid, ang gusto ko pong makita natin dito, alam niyo po, tandaan niyo ito hindi po tayo inutusan minsan ng mga leaders natin dahil wala lang ibang gagawa. Kundi, lalo na dito po sa church, inutusan po tayo, ina-assign po tayo ng pastor natin, ng leaders natin, ng ate, ni kuya, na gawin yung isang bagay sa pag nakikita niya na kaya mong gawin. Hindi para ipahiya ka, no? Kundi para lalong pang i-enhance kung ano po ang kakayahan natin. And maybe God is using these people para ma-realize mo yung bahagi mo at yung dapat mong gawin. Kaya mga kapatid, ngayon po umaga, ang challenge sa bawat sila. Let's get it. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot, huwag yung isipin kung ano yung sasabihin ng iba. Get involved. Okay? And then, ito bang gusto kong sabihin din. Sabi dito, Aaron and Hur, so verse 12, when Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other. Okay, ito po ang gusto ko makita rin natin. Once you grasp your part, get involved. Huwag mo nang hintayin na, yun nga, i-request ka pa, magkusa ka na. Di ba? Kasi ginawa nitong ni Aaron at ni Hur, hindi nila hinintay si Moses na, hey, kayong dalawa, anong pinagagagawa ninyo? Bakit hindi nyo ako tulungan dito? No? Sab naman. Di ba? Nagkusa ito, Aaron and Hur held his hands up. Nung makita niya napapagod na si Moses, nag-take over ito. Mga ito. Hindi ko malimutan po nung nagpa-opera ako ng tuhod. Pag nag-preach po ako doon, may saklay ako. May saklay ako. So, sa pag-preach po, ako ay malakad-lakad. Kahit ako may saklay, bigla akong lumabas na ganyan. Kaso paglabas ko ganyan, nabitawan ko yung yung saklay ko. Dalawa. Biglang may dalawang member kami na tumayo agad. Ang bilis. Tayo rin sila tapos kinuha agad yung saklay ko. Kumbaga, hindi ko na sila sabihin, uy, pakikuha nga. Pagbagsak. In fact, hindi pa bumabagsak yung saklay, ayaw na agad sila. Tapos, kinuha. So, mga kapatid, ngayong umaga, kung nakikita po natin yung pangangailangan sa church, at kayo po ang nakikita ninyo na makakapagpuno nun. At sigurado po ako, no,
na kaya yung nararamdaman nyo, na naisip ko. Because God is telling you, na ikaw lang ang makagawa. At wala siyang ibang iniisip na substitute. Ikaw lang ang makakagawa. Gawin mo. Get it. Okay? And then, ang panghuli, give your best. Diba? Give your best. Ibigay mo yung best mo. Pag nag-involve ka, no? Pagka ikaw ay naglingkod sa Panginoon, ibigay mo yung best mo. No? Tingnan niyo itong ginawa nila. Sabi dito, so that his hands remain steady till sunset. Tapos si Joshua overcame the Amalekites army with the sword. Ano po ang makikita natin dito? Sinaga talaga nila. No? Kahit for sure napagod din si Aaron and Hur. Diba? Pero they are committed to reach the goal, the mission, they give their best. No? Siguro nag-isip sila, ano may magandang posisyon para mabilis makarecover itong pagod ko. Nakagat ko siguro yung iba. Yung isa siguro na papilipilipin. Pero, one thing is sure, hindi ko bibitawan ito hanggang hindi natatalo ang Amalekites. No? Kahit abutin ako ng gabi, kahit abutin ako ng 2 araw, I will give my best. Mga kapatid, yung paglilingkod ba natin sa Panginoon ngayon is in our best. Are you giving your best? Kung gusto natin ma-discover ang synergy ng heart, we need to give our best. Basta tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon, nakita natin yung bahagi natin. Gandahan na natin. No? Ibigay na natin yung buo nating makakaya. Ito mga ito, si Joshua, at saka si Aaron, si Hur, maging si Moses. Hindi siya tumigil hanggang di tapos ang mission. Si Moses, pwede niya sabihin na, okay naman, pagod na ako. Pero hindi. Hindi siya tumigil. Kaya mga kapatid, sa CGBC Satellite, at sa kung saan man tayo involved na church, sana huwag kayong tumigil hanggang hindi tapos ang inyong mission. Give your best. No? So, yun po ang pangalawa na makikita natin na mali-discover natin when we work together. No? When they work together, ito po ang lumabas. No? They discover the significance of unity, the synergy of harmony, and then ang pangatlo po, the satisfaction of victory. No? The satisfaction of victory. Sabi dito, so Joshua overcame the Amalekite army with a sword. Imagine that. No? Napakakaunti nung sinugod, o nung sumugod sa mga Amalekites. Pero because of them, they work together, no? Sila ay connected sa Panginoon. Nag-cooperate sila. Okay? They did their part. They get involved. Hindi sila nagreklamo. Gumawa sila ng paraan para matapos yung kanilang trabaho. Diba? Ang sarap. Ang sarap ng tagumpay. The victory is very satisfying. The victory is satisfying when you obey. When you obey all the requirements. Naalala ko po nung high school ako. Christian na ako nito. Pero dahil sa aming klase ay uso ang kopyahan, ay napapakopya din ako. Nagkataon na naging highest ako. So pinalakpakan talaga nila ako. Sabi niya, let's clap our hands for Eleno Magtibay because he's the highest. Sa palagay niyo masaya ba ako doon? Nung Christian na, kung hindi ako Christian, ay pagmamalaki kayo. Pero I was, Christian na po ako. Sabi ko, bakit hindi ako maging masaya? Bakit hindi ako masaya? Eh, highest ako. Kaya lang yun niya, sinasabi sa akin ng Panginoon, highest ka pero nangopya ka. Lahat ng sinagot mo, kinopya mo lang yan doon sa pinakamatalino siya. Kasi nga, uso sa amin yun yung kopyahan. Eh, natsambahan ko yung
Imagine, yung pinakamatalino sa amin, mas mataas pa ako sa akin. Okay? So, the victory is not satisfying pagka nagdaya ka. Di ba? Sa mga politiko ngayon, di ba? Daming mga nagbibintang na nagdaya sa kanilang panalo. Hindi ko alam kung nakakatulog sila o nagiging masaya sila. O talagang makakapal na lang talaga ang mga mukha at mga buti. Pero sa atin po mga mananampalataya, mga kapatid, kung tayo po ay maglilingkod ng sama-sama, tayo po ay magiging united. Okay? We will harmonize kahit na po iba-iba ang ating mga pinanggalingan, kakayahan, mga trainings. Kung ito ay ating pagsasama-samahin, mga kapatid, I tell you this, the victory is sweet. The victory is satisfying. Why? Because we obey the instruction of God. Yun lamang po ang magpapa-satisfy sa victory. Pagka ginawa mo yung proseso, pag dumaan ka doon, pagka sinunod mo kung ano yung requirements. Kasi pagka ikaw ay nagdaya, pagka ikaw ay nag-shortcut, pwedeng makalusot ka for now. Pero later on, madi-discover din. At nakakahiya. Yun po ang nakakahiya para sa akin. Yung malaman na nagdaya ka. Hindi ka sumunod sa course. At binawi yung award. Di ba? Nakakahiya. Kaya mga kapatid, ngayon po umaga, let's play by the rules. Let's work by the rules. Gawin natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan lang nun, we will experience the satisfaction of victory. We will discover the satisfaction of victory. Ngayon pa muli, the outcome. The satisfaction of victory ay dahil sa resulta. Si Joshua, siya po ay nagtagumpay. Okay? Siya po ay nagtagumpay. Ang Israelites ay pinotektahan ng Panginoon. Kung babasahin niyo po, simulan ng araw na yun sa mga Amalekites. Okay? Pinotektahan ng Panginoon ang mga Israelites. Kaya ganun po ang mangyayari sa ating mga kapatid. When we work together, let us work together, at ito pong tatlong ito ang mali-discover natin. Mga po, number one, the significance of unity, the synergy of harmony, the satisfaction of victory. Mga kapatid, ipaalala po natin, bakit ba natin pinag-aaralan ito ngayong June? Itong annual theme ng CGBC family. Okay? Kasi lumipas na 6 months, hindi ko po alam kung nakalinya pa kayo dito po sa ating pong tema. Kaya kung inyo po mapapansin, every June i-review natin. Kumbaga theme review. Ano ba ang dapat natin gawin? So nais ko pong i-review natin ano ba ang plano natin dito sa CGBC Satellite. Kumusta naman? Nakaka-contribute pa tayo dito po sa plano natin, pinag-usapan natin noong January, ang plans ng CGBC Satellite. And I encourage each one, I challenge each one, let us work together. Hindi po natin maaabot ito if we will not work together. So, nais ko pong balikan natin. Ano ba ang plano natin nga ngayon po 2025? CGBC Satellite Plans goes for 2025. Una, by faith, by grace, for His glory. Gagawin po natin ito by faith, by His grace, and for His glory. Una, establish and empower every member to minister. Ano po ang ibig sabihin yan? Tayo pong lahat ay ihahanda para tayo rin po ay makapaglingkod sa Panginoon. Dahil marami po ang mga ministries, ang church natin, na hindi po ito kaya ng pastor lang, or ng ibang mga leaders natin. Ang goal natin po this year, sana ma-establish tayong lahat
tumibay, tumatag ang ating pananampalataya, at ma-involve po tayo sa gawain. Pangalawa, to double our attendance. No? Nakita po natin na ang average natin, especially last year, 20. No? So sana this year ay ma-double lang natin, 40. Paano natin ma-reach yan? Each one bring one lang. No? Meron kayong kaibigan, ikakilala kayo, kamag-anak na, tanggalin lang siya tabi-tabi. So, ipanalangin natin. No? Panalangin natin that we can invite them, bring them to the Lord. And then to the church. Okay? Then, 10 souls saved, baptized, and discipled. Sana may 10 this year na maligtas, mabaptize natin, ma-disciple. By the way, meron na tayong isa na candidate for baptism. So let us pray, no? Na ma-reach natin itong 10 bago mag-December. So again, nasa 6 month na po tayo. Okay? Next, increase the children's ministry attendance. So praise God, dumating yung mga anak na JP at sa kanila. No? Pero let us pray for more. Okay? Hindi lamang silang children dito sa ating area. Let us pray na meron pa po tayo ma-reach out ng mga bata. Then start campus and workplace ministries. No? Hindi naman kailangan marami. Kung may masimulan tayong isang campus, pag-start tayo ng small group lang, kahit 5 lang. Kung kaya sa inyong office, sa inyong workplace, makapag-start po tayo, walang problema. Pero again, napakahalaga ng number 1. Kasi kung halimbawa, sabihin niyo, Pastor, dito sa school namin, pwede. Sabihin niyo sa Pastor, dito sa school namin, pwede. Dito sa hindi ko po lahat mapupuntahan yun. Kaya napakahalaga yung number 1. That we really establish ourselves para tayo pong lahat makapag-handle ng small group. And then start focus and singles fellowship. Ang target po natin dapat ngayong June ay makapag-start po nitong mga fellowships natin. But let us pray po through each one's help, masimulan po natin ito. Then finally, transfer to bigger, accessible, and affordable place of worship, preferably in Pasay City. Okay? Nakita niyo ba yung pagbaba niyo kung pababa kayo ng Pasay, may bakanting pero palagay ko mahal yun. Nag-transfer na yung Jollibee, di ba may Jollibee doon? Yung pagbaba mo ng flyover, may Jollibee doon, nag-transfer siya. So yung inalisan, bakante. Pero palagay ko, mahal doon. Pero parang sabi ko, pwede yun siguro. Or baka meron po kayo iba na nakikita. Again, let us pray for this. So sana po, bago matapos ang December or 2025, ay ma-accomplish na. Bakit ko po ito present sa inyo? Bakit ko po ito pinakita? Mga kapatid, ito po ang ating goal ngayong 2025. Ano po? Again, hindi ko po ito kaya mag-isa. At hindi ko po ito gagawin mag-isa. Let us work together. Let us involve ourselves. You know your gifts. No? You know your abilities. You know what you can do. Get involved and let us give our best. Gusto ko na ma-experience natin by December yung satisfaction of victory. At sa mga susunod pa na taon ng ating buhay. May mga times siguro na hindi natin ma-experience yun, no? Pero hindi po nagtatapos sa buhay na ito ang buhay natin. The ultimate victory may experience talaga natin pag nakakaharap na natin ang Panginoon. Pero ano kaya sasabihin? Pagka nagkaharap. Sasabihin kaya niya, well done, thou good and faithful son. Yan po ang gusto ko sana marinig pag nagkita kami ng Panginoon. Kaya habang buhay ko po ako, hindi ko alam po hanggang kailan. No? Pero nawa, ganito rin ang ating maging panalangin. That we will work together until the Lord Jesus comes. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa bahaging ito na nangyari
sa buhay ni Moses at ng mga Israelites. Salamat po dahil buhat sa pangyayari ito, nakakita kami ng mga kailangan namin matutunan kung kami po ay magsasama-sama na maglilingkod sa iyo. Alam po, Panginoon, na may purpose ka kung bakit dinala mo kami lahat ngayon po na umagang ito sa bahay-sambahan. Alam ko po na ang Banal na Espiritu ay nauusap sa bawat isa sa amin. I pray, Lord, na ang bawat isa sa amin ay magkaroon po ng pagnanais na maging bahagi ng gawain ng CGBC Satellite. Sa goal namin ngayon pong taong ito, nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng bahagi upang sama-sama kami magpupuri at magpapasalamat dahil po sa inyong pagkakas. Nawa, Panginoon, pagyamanin mo ang inyong salita sa buhay natin sa umaga. Amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.